Now, una ko munang sasabihin, hindi dapat ginugupitan yung bata in public. Kasi pwede siyang pumasok doon sa child abuse kasi nga baka mapahiya yung bata. Okay? Now, pwede siya gupitan sa loob ng principal office or sa faculty para at least yung dignidad ng bata intact. Now, punta naman tayo doon sa part na sinasabi nilang hindi daw hadlang ang long hair or ang pagko-cross-dress sa pag-aaral. Now, let me revise the question. Yung pag-long hair mo ba or pag-cross-dress mo actually improve your grades? Kung wala palang difference yung nag-cross-dress ka or long hair ka compared sa pinagupitan ka at sinuot mo yung naaayon na uniforme, bakit? Bakit kayo pagbibigyan? Doon sa gusto nyo. Kung mapapatunayan nyo na tumatalino kayo kada humahaba yung buhok nyo or nagko-cross-dress kayo, by all means, ako mismo yung magtatanggol para mag-cross-dress kayo at maging long hair kayo sa school. But until such time, diba, we need to follow the regulations and rules of the institution that we are in. Hindi sa lahat ng oras makukuha natin yung gusto natin. Diba? Kung gusto mo mag-cross-dress, pwede mong gawin ito sa sarili mong oras, sa sarili mong espasyo, or sa kung kailan mo pwedeng gawin yung pagko-cross-dress at paglo-long hair. But it's not everywhere na kung saan gusto mo lang kasi kailangan mong sumunod doon sa patakaran ng mga institusyon or lugar na pinupuntahan mo. That's life. Wala tayong magagawa dyan. This is Pinoy Extreme. Have a good day.